On behalf of the board of the Philippine Bayanihan Society in Singapore, I welcome you to the Bayanihan Center. The Bayanihan Center has opened its doors to support the educational, social and cultural needs of Filipinos and others in Singapore. Thanks to the strong partnership between the government of the Philippines and Singapore and the initiative of our founding president, Ms. Jenny Chua, and Vice President, Mr. Ning de Guzman. Since its establishment in 2001, more than 13,500 people have undergone skills training at the Bayanihan Center. But the Bayanihan Center is located at 43 Pasir Panjang Road. It provides classrooms, facilities and support for volunteers and community groups to conduct various short-term courses including basic and advanced computer training, nursing aid, hotel and restaurant management, dressmaking, caregiving, cooking, and baking and cosmetology. To foster the socio-cultural ties between Filipinos and Singaporeans, we also organize the Bayanihan Walk. It is an annual event to bring together people from all across sectors of Singapore in a fun walkathon to promote integration of Filipinos with the Singaporean community. Tara na mak, Bayanihan Center na. Ma'am Minnie, please unmute. Please unmute. Good evening to all our viewers here in Singapore and across the globe. Greetings to you, our friends, partners, and supporters. I hope you have enjoyed that short video giving you a glimpse of what the Philippine Bayanihan Society in Singapore is all about and what it does. It's a non-profit organization and all the directors are volunteers who care for the OFWs in Singapore. So, kumusta na po kayong lahat dyan? Welcome back to the Bayanihan Talks webinar series. I am Minerva Lau, a member of the board of the Philippine Bayanihan Society Singapore and your host tonight. And yes, good news, COVID is now really behind us. Huwag na natin pong pahayaan bumalik pa siya ulit. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga Bayanihan Talks natin na online kahit pwede na po ang face-to-face meetings. Sana hindi po kayo magsasawa sa pagkikinig at pagsubaybay sa mga Bayanihan Talks natin na iba-iba ang mga pinag-uusapan na kapakipakinabang at nagbibigay kaalaman sa atin. So tonight po, we are very delighted to have Ms. Joy E. Kabading, the new Singapore representative of Social Security System, or SSS, that serves all non-government employees or those who work in the private companies and institutions. So, siguro po 90% plus, lahat nasa SS siguro po tayo, no? So now, if I'd just like to have a brief introduction of our Ms. Kabading, or Joy Ann, as we call her, who graduated with a Bachelor of Science in Computing, major in Computer Science in 2003 at the Technological University of the Philippines in Manila. And then in 2016, she took a master's degree in management, major in public administration, which is so relevant for some public service role niya sa SSS. Her current role is foreign representative in Singapore since August 2022, exactly 1 year ago. So happy anniversary po, Ms. Joy Ann. I hope you're having a good time here in Singapore. Productive po sana at fun ang 1 year ninyo so far and more years to come. So prior to Singapore, nasa Brunei pa siya. She was the foreign representative in Brunei from April 2018 to August 2022. Prior to that, her previous positions, she was senior member service rep and for about 2 years, 2016 to 2018. And earlier, she was junior member service rep from July 2014 to November 2016 at the Taguig branch in Philippines. So indeed, we see Ms. Joy Ann possessing a solid foundation and aptitude for advancing and executing
social security programs that is reflected in her role as at SSS. So we are lucky to have her tonight. And without further ado, may I now invite Ms. Joy-Ann E. Cabading to take the floor. Ms. Joy-Ann, sa inyo na po ang yes, mic ma'am. and floor. Minerva, masyadong overwhelming yung introduction, but yeah. Magandang gabi po sa ating lahat, and this is my first time po to talk with Bayanihan, and I'm so thankful for the invitation. Sana hindi po ito yung last. And yes, it is my first year anniversary here in Saanas Bayanihan Talk. So yeah, thank you. So ma'am, can I start na po? I'll share my screen. Okay, so I'll share my screen lang po. Okay, so nakikita po natin. Ma'am, can I start na po? Okay, yeah. So I hope nababasa niyo po. So again, as introduced by Ma'am Minerva, I'm Joy-Ann Cabading po, as a representative po for Singapore. So yeah, I'll start na po. So I hope yung mga karamihan po sa mga ano po natin nanonood po dito is SSS member. Anyway, yeah. So sino po bang pwede maging SSS member po ng natin? Sa definition po kasi ni SSS, since as mentioned po ni Ma'am Minerva, we cater po private sectors, including po ito yung mga OFWs po natin. So ang SSS po kasi hindi basta pwedeng bayaran. Ang pwede lang po magbayad sa SSS is na-categorize sa tatlo. Locally employed sa Pilipinas, ibig sabihin employer po nila ang nagbabayad po. So may employee share po tayo. Yung mga self-employed, ito po yung mga nagpunta sa SSS, nagpa-register, in-approve ni SSS, and then na verify ni SSS yung kanilang pagiging self-employed, i-indicate doon kung magkano yung babayaran nila. Yun, pwede po sila magbayad sa self-employed. And also, mas importantly, yung mga katulad po nating overseas Filipinos. Okay po. So, ang tinatawag po ni SSS na overseas Filipinos, lahat po ng mga Pilipino na nagtatrabaho po sa ibang bansa, may source of income sa ibang bansa, ay overseas Filipino po. Okay po. So, yung mga permanent residents po natin, they are considered also as overseas Filipinos po natin. Okay po. And then yung mga Pilipino po, yung mga spouses po natin, legal spouse natin na nasa ibang bansa, kasama po natin, maaari din po silang magbayad as OFW. Ganun po yun. Okay po. So, yung mga overseas Filipino na mga kababayan po natin na sinasabi nila gusto namin mag-voluntary. Ang voluntary po kasi, ang definition po nito, if nag-stop na po kayo sa pagiging overseas Filipino or nag-stop na po kayo sa pagiging locally employed sa Pilipinas or nag-stop na kayo bilang self-employed, doon po kayo maaaring magpatuloy ng pagiging voluntary. Bakit po ba kailangan tama po yung ating tagging bilang overseas Filipino? Ito po para ma-enjoy po natin yung benefits ng pagiging overseas Filipino po natin. Dahil bilang overseas Filipino po tayo, mas maluwag po si SSS sa paying period po natin. Later on, as I go on with my presentation, ipapakita ko po sa inyo kung bakit po mas maluwag si SSS sa pagbabayad ng mga overseas Filipinos po natin. Okay po? Next po is, magkano na po ba yung contribution rate po ni SSS? Effective 2019 po, effective January 21, 2023 na po, 14% na po ang ating contribution rate. So bilang mga overseas Filipino po, may minimum po tayong binabayaran. Ang pinakamababa pong pwedeng po nating bayaran is 8,000 na bracket. That is equivalent to 1,120 pesos per month. And then ang maximum naman po natin is 30,000 na bracket. That is equivalent to 4,200 pesos per month. Okay po. Yun, again, as advice po, mas maluwag po si SSS para sa mga overseas Filipino. Dahil naiintindihan po kasi natin na busy po lang mga nasa ibang bansa nagtatrabaho. Almost wala po silang day off, karamihan po. And because of that, naiintindihan ni SSS, yung paying period po natin, anytime within the current year hanggang December 31, pwede po nating bayaran yung contributions natin. Ang kagandahan po nito, just in case po, yung October, November, December, hindi po natin makaayang bayaran, gipit tayo sa oras, meron pa rin po tayong pagkakataon na bayaran ito hanggang January 31 the following year. So ibig sabihin yung October, November, December ng 2023, pag hindi na bayaran, maaari pa rin pong bayaran po ito hanggang January 31, 2024. Ganun po.
Ngayon po, dahil alam natin na medyo marami yung volume ng mga overseas Filipino po dito sa Singapore, medyo marami po tayong mga remittance centers na ano po dito, na accredited po natin. So, nakapost po sa screen natin. Anyway, nandiyan po, maaari po tayong magbayad sa mga remittance centers natin located sa Lucky Plaza. And then yung mga nasa RIA remittance centers, meron din po tayong pay to home, and then meron din po tayong QR pay. So, marami po tayong mga options kung paano po nating bayaran yung ating contribution sa SSS. Okay po? Kung mapapansin nyo po yung sa contribution rates po natin, nakategorize po siya. Meron pong naka-yellow and then naka-green. Bakit po? Ganun po yun. Ang regular contributions po kasi ni SSS is, ang maximum po is 2,800. Okay po? Bakit meron tayong 30,000 hanggang 30,000 na bracket? Ito po kasing investment po natin. So, ibig sabihin po nito, pag nagbabayad po tayo ng contribution natin na 25,500 na bracket, that is equivalent to 1,870, automatic na po tayong meron pong investment. Ganun po yun. Mas i-explain ko po siya on my next slides. Okay po? Ito po yung WIS Plus. Okay po? So sa mga members po natin na dati pong naguhulog ng FlexiFund, bigyan ko lang po kayo ng background kung ano po yon. Ang FlexiFund po kasi, ito po yung investment po ng mga overseas Filipino po natin po dati. Ngayon po, nung nagkaroon po ng nung ni-revise po ang Social Security Act noong 2018 na implement ng 2019, pinag-isa na po. So lahat ng investment po natin from Philippines, yung Peso Fund, FlexiFund, and then yung Provident Fund, ginawa po na lahat na WIS Plus. So iisa na po yun, all throughout na po yun. So yung mga meron pong investment ng FlexiFund, wag po kayong mag-alala. Yung kita po ng investment po ninyo sa FlexiFund, tuloy-tuloy pa rin po yun. Kapag natapos po yung transition, yung pondo po ninyo ng FlexiFund po ninyo, if in case hindi nyo po winidraw, dediretso po ito sa WIS Plus. So ibig sabihin, magta-transition lang po siya to WIS Plus. So yung interest rate niya, patuloy pa rin po yun. So ano po ba ang kagandahan po ng WIS Plus? Okay po. Katulad ng nabanggit ko sa kanya, lahat na po ng member ng SSS kapag nagbabayad po ng 25,500 na bracket pataas hanggang 30,000 na bracket, automatic na po na member po ng FlexiFund, ng WIS Plus. Automatic na po yon, hindi na po kailangang i-enroll. Pero naiintindihan po natin na may mga kababayan tayo na kaya maghulog ng mas mataas, maaari naman mag-top up ng mas malaking amount. I-discuss ko po siya mamaya po yun. Okay po? So, ang WIS Plus po natin is ine-enroll po siya through sa my.sss account po natin. So, ibig sabihin po noon, ang dapat po meron kayong online account sa SSS para makapag-enroll po kayo. Okay po? So, kung mag-enroll po kayo ng WIS Plus, hindi naman po kailangan na gawin nyo po ito monthly or regular basis. Hindi po. Anytime po pwede kayong magbayad ng inyong WIS Plus. Anytime po pwede kayong mag-top up ng WIS Plus. Ang minimum lang po nito is 500 pesos. Wala pong maximum. Any amount pwede nyo pong bayaran. Okay po. So, ang kagandahan po kasi nito, for example, nakabayad na kayo ng January, February, March, kunyari lang. And then eventually, gusto nyo pong magdagdag. Ay, gusto ko palang magbayad, may extra akong pera. Pwede po yun. So, yung dating buwan na meron na po kayong contributions, pwede po kayong mag-top up, mag-generate lang po kayo ng payment reference number for your WIS Plus. Pwede nyo na pong i-top up po yun. Ganun po yun. Po yung kagandahan po nito. And then, again, if ang bracket po ninyo is 25,500 na bracket hanggang 30,000 na bracket, automatic na po yun. Yun po yung kagandahan ng WIS po natin. Okay po? Ang next naman po natin is yung ano po bang kagandahan nito? Dahil ang WIS Plus po, ang SSS is government po siya, wala po kayong binabayarang tax para any income po na kikitain ng pera po ninyo, wala po itong tax. Hindi po siya taxable. Okay po? And then, anytime po, pwede rin po siyang i-withdraw. Within a year, pwede po siyang i-withdraw. At least naka 1 year po siya para hindi po siya, para kumita man lang po kahit konting pera nyo, pwede nyo po siyang i-withdraw. Okay po? Pwede po siyang partial or full withdrawal. In cases po na hindi nyo po siya gustong i-withdraw, pag nag-file na po kayo ng retirement po ninyo, ibig sabihin po nung dalawa po yung pe-pension ninyo. Galing sa regular retirement pension po ninyo, yung regular contributions ninyo, and then may top up po galing doon sa WIS Plus nyo, doon sa investment po ninyo. So yun po yung kagandahan nito. So talagang ipon po talaga siya at mataas po yung interest rate niya kung ikukumpara po doon sa bangko natin na iniipon yung pera po natin. Okay po? And of course, dahil investment po ito, minamanage po ito. And because of that, meron pong 1% na binabawas sa inyong kita per annum
po yung 1% kumpara po doon sa malaking investment rate na makukuha po natin. And also take note, since government po siya, non-tax po siya. Hindi po siya tinataksan. Buo nyo pong makukuha yung interest rate po ng inyong pera. Okay po. Next naman po, bakit kanina ko pa sinasabi, magbayad, ganito po. Parang first slides ko, diniscuss ko agad yung mga babayaran ninyo, magkano, saan babayaran, ganyan po. Bakit? Kasi po ang SSS po kasi, lahat ng benefits na maaari po nating matanggap, nakadepende po sa dami at laki ng hulog po natin. Okay po. So explain po natin isa-isa yung 7 benepisyo na binibigay ni SSS para sa ating mga miyembro. Okay po. Sickness. Una po yung sickness. Hindi po lahat nakakaalam na ang sickness benefits po natin, hindi mo kailangang ma-hospital. Hindi nyo po kailangan ma-hospital. Hindi nyo kailangan ma-confine sa hospital. Just in case po, kunyari, wag naman sana, nagkasakit po kayo. Sinabi ng doktor na magpahinga ka, 4 na araw higit, or home confinement ka, wala pong problema yon. As long as meron po kayong active contribution sa SSS, ibig sabihin, kung wag naman sana ngayon kayo nagkasakit, dapat may hulog po kayo noong June, nung April pabalik, ganun po. Kasi po, ang sickness claim po kasi natin, ang qualifications po nito, dapat may 3 months active contribution prior sa semestre kung kailan po tayo nagkasakit, ganun po. So wala po tayong back payment para lang po makapag-claim, okay po. So sa sickness claim po, 4 na araw na higit, basta may medical certificate ka, pwede ka pong mag-file. Ang kagandahan po ng sickness benefits po ni SSS, online na po yung filing. So hindi nyo na kailangan pumunta sa office ng SSS para lang po i-file yung claim po ninyo, online po siya. Okay po. Ang sickness benefits po, hindi po ito utang. Hindi po siya babayaran kay SSS. Hindi po siya ibabawas sa kung ano man po yung matatanggap po ninyong amount. Hindi po. Yung inyong hulog sa SSS, yung contribution nyo po, buo nyo pa rin pong makukuha yun kapag nag-file na po kayo ng retirement po ninyo. Okay po. Sa maternity benefits naman po, sa mga hindi po nakakaalam, nung inamend po yung Social Security Act po natin. Dati po kasi hanggang 4 lang po na panganganak yung sa maternity po natin. Nung inamend po siya, unlimited na po yung ating maternity benefits. So sabihin po, kahit ilang beses ka na mag-claim, kung ilang beses ka manganak, wala pong problema yun. Pwede nyo pong i-file yun. Pero but then again, katulad po ng sickness, dapat po active contributions prior din po sa panganganak po ninyo. So kung kunyari manganganak ka ngayon, dapat may dati ka na pong hulog. Hindi yung babayaran mo pa lang ngayon para makapag-claim. Hindi po ganun yon. So dapat merong 3 months active contribution prior pa rin po ng semestre. Katulad po ng sickness, ang maternity hindi rin po siya binabayaran at hindi rin po siya utang. Okay po. Reminder lang po, ang maternity claim po natin, para lang po ito sa mga babaeng miyembro ni SSS. So, ibig sabihin nito, just in case, kunyari, yung babae, nagbuntis po at wala siyang SSS, yung asawa lang po niyang lalaki, ang may SSS, hindi po pwede mag-claim yung husband para dun sa wife. Dapat po, si ma'am, yung nagbuntis, siya po mismo ang member na aktibong member ni SSS. Ganun po yun. I hope that's clear. Wala po tayong paternity leave, wala pong ganun si SSS. Sa babaeng miyembro lamang po nito. Okay po. Next naman po is yung unemployment benefits. During the pandemic, naramdaman po talaga ito ng lahat ng miyembro, aktibong miyembro ni SSS, the unemployment benefits. Ang unemployment benefits po natin, hindi rin po ito binabayaran kay SSS. Benepisyo din po natin ito. So pwede pong i-claim ang unemployment benefits once every 3 years lang po. So hindi po siya lagi-lagi. Hindi po every year or every time na natatanggal ka. Hindi po ganun yan. Once every 3 years lang po siya pwedeng i-claim. Ganun po yun. So magkano po ba yung pwedeng matanggap sa unemployment benefits? Katulad ng sinabi ko po kanina, lahat ng benepisyo na maaaring matanggap depende po sa dami at laki ng hulog natin. The unemployment benefits po, equal po ito nung 1 month salary credit na binabayaran po natin or 50% nung maximum nung 2 months. Ganun po. So ibig sabihin kung ang binabayaran nyo po is 20,000 na bracket, ang matatanggap po ninyo is 20,000 pesos. Ganun po yun. Ang unemployment benefits po natin, dapat meron pong at least 36 months contribution and then 18 months po doon sa active prior sa 12 months. Ganun po yun. So, kailangan po talaga, importante, aktibo po yung contributions po natin. Okay po? Meron din po tayong disability claim. Ang disability claim po natin, pwede pong partial or full or total disability. Ito po yun, kahit hindi ka pa po nag 60 years old, kung ma-qualify ka, ma-evaluate ka ng doctor ni SSS na meron kang na pwede ka ma-qualify for partial or total disability, makakatanggap ka po ng pension. That is kung naka 36 months higit contributions ka or lump sum naman po,
if less than 36 months contributions. Ganun po yun. Pero syempre, hindi natin gugustuhin yun dahil pag tumanggap tayo ng disability, ibig sabihin, wala na tayong kapasidad na magtrabaho at hindi na natin kakayanin magtrabaho. But we do give that, just in case kung meron lang naman po. So, yun po yun. So ang next naman po natin is yung hindi masyadong magandang pag-usapan, yung funeral benefits po natin. Okay po. Ang funeral benefits naman po, binibigay ito sa kung kahit na po sino po, kahit sino na nagbayad ng inyong burial pagpapalibing kung sino man po yung nagbayad. Basta po yung resibo nakapangalan po doon sa claimant, maaari po siyang mag-claim regardless kung kapitbahay yan, kaibigan, or kapatid, magulang, asawa, anak, wala pong problema si SSA yun. As long as sa kanya po nakapangalan yung resibo ng punerarya. Okay po. Just in case kung yung may-ari po ng resibo ayaw po niya mag-claim, pwede naman niya pong i-waive yung kanyang karapatan sa pag-claim kung sino yung gusto niyang maaaring tumanggap ng funeral benefits po natin. Okay po. Susunod naman po is yung sa death benefits. Hindi po siya katulad ng funeral. Ang death benefits po natin, binibigay lang po ito doon sa mga legal na benepisyaryo ng namatay na member. Okay po. Kung ang member natin is, example po natin, kung ang member po natin is naka 36 months higit na contribution, yung kanyang legal na asawa, and then yung kanyang mga minor na anak below 21 years old, automatic po silang kasama sa pension po na matatanggap kay SSS. Irregardless kung na-declared po sila or hindi. Ibig sabihin po nito, kung kunyari hindi nag-update yung member natin na yumao ng kanyang SSS record, kahit hindi po siya nag-update, as long as may marriage contract po sila, may birth certificate yung mga bata, maaari po silang makatanggap ng benepisyo ng pagkamatay ng namatay na miyembro. Okay po. Kung ang miyembro naman po na namatay is less than 36 months, lump sum lang po. Ibig sabihin, isang beses lang po niya makukuha yan. Pag nakuha niya na, wala na po. Ganun po yon. Kaya dapat po tuloy-tuloy yung hulog natin para kahit pa paano mas makakaibsan po ng konti sa mga expenses po natin, yung maaaring matanggap kay SSS. Okay po. Kung sakasakali naman po yung miyembro po na namatay or yumao is wala pong legal na asawa, walang minor na anak, automatic po magulang ang maaaring makatanggap ng kanyang benepisyo. Automatic po yun. Kahit as long as single po siya at walang legal na asawa at walang minor na anak. Kung sakasakali naman po yung namatay, wala pong legal na asawa, walang minor na anak, wala na rin pong magulang, titingnan po ni SSS kung sino yung sununod niya sa kanyang E1, E4. Kaya importante po nag-update tayo ng record po natin para wag naman sana kung may mangyari po sa atin, yung gusto po nating makatanggap ang maaaring makatanggap ng mga benepisyo po natin sa SSS po. Okay po. Aside from dun sa mga sinabi ko pong lahat is ang binibigyan talaga namin ng importansya para sa ating mga SSS member is yung ating retirement benefits. Okay po. Bakit po? Isipin po natin to. Nandito po tayo sa ibang bansa, nagtatrabaho po tayo, pagod po tayo, pagod yung mga isip natin, saka sa pamilya natin sa Pilipinas, sa trabaho natin, and everything here. Mag-isa po tayong lumalaban dito, mag-isa po tayo na nagtatrabaho. Isipin niyo po, hindi po tayo habang buhay malakas. Hindi po habang buhay kaya po natin magtrabaho sa ibang bansa. Hindi po habang buhay malaki po yung kita po natin. Dahil mga po tayo, nagtatrabaho, sanay po tayo na tayo yung nagbibigay, tayo yung tutulong. Siyempre po, ang pag dumating po sa panahon na hindi na natin kaya magtrabaho, hindi na tayo ganong kalakas, magre-retire na po tayo. Yun po yung gusto ni SSS na paghandaan po natin. Yun po yung gusto ni SSS na bigyan natin ng importansya. Okay po? Kasi pag umuwi na po kasi tayo sa Pilipinas, hindi na po ganong kalaki yung income natin. Most of the time, wala pa po talagang income na pumapasok kasi hindi po nakapag-save. Okay po? So sa retirement benefits po ni SSS, ang minimum lamang naman po nito is 120 months. That is kung taon ang tatanungin natin, mga nasa 10 years na pagbabayad. Pero hindi po kasi nagbibilang si SSS sa number of years dahil alam po natin na minsan may mga taon na hindi nababayaran. Kaya number of months po hulog natin. So, kailangan po naka 120 months para sa edad na 60, pwede po tayo makatanggap ng pension. Kung hindi man po ganong kalakihan, at least makakabawas naman po ng konti sa mga expenses po natin. Okay po, lagi po nating tatandaan, ang maaari nating matanggap na pension,
Nakadepende sa dami at laki ng contributions po natin. Okay po. Kung sakasakali po na yung member na naghuhulog is less than 120 months, gusto niya pa rin pong magtuloy, pwede po yon. Anytime pwede po siyang makapagtuloy hanggat makakumpleto po siya ng 120 months kahit senior citizen na po siya. Kapag na-reach niya na po yung 120 months, qualified na po siyang mag-pension. Pero kahit bayaran niya po kunyari ngayon lahat yung 120 months, kung kailan pa rin po yung effectivity nung ika-120th month niya, doon pa lang po siya tatanggap ng pension. Okay po? So, wag po nating tingnan ang SSS bilang gastos. Wag po natin siyang tingnan bilang dagdag sa expenses po natin. Tingnan po natin ang SSS bilang pagpre-prepare sa panahon na kailangan na po natin siya, sa panahon na wala na po tayong makukuhanan ng ganong halaga, at least bilang investment, bilang para sa future po natin. Okay po? So, sa retirement benefit po kasi nito is lifetime pension po ito. Lifetime. Ibig sabihin po ito, pag nag-file ka ng retirement pension mo sa edad na 60, 100 ka na or 95, 85, maaari ka pa rin pong tumanggap ng pension ni SSS. Tuloy-tuloy lang po yun, hindi po yun napuputol. Tuloy-tuloy po yun. Yun po yung kagandahan po nun. Yung sa mga kababayan po natin na naka 120 months, we encourage po na magtuloy po kayo. Kasi at the end of the day, sa inyo pa rin naman po mapupunta yon. At the end of the day, kayo din naman po ang mag-e-enjoy po noon. Ganun po yun. Okay po? So tuloy-tuloy lang po natin yon. Lahat po ng benefits na maaari nyo matanggap kay SSS, ulitin ko po, hindi po ito utang, hindi nyo po ibabalik kay SSS, hindi po ito ibinabawas sa contributions po ninyo. Okay po, buo nyo pong natatanggap yon. Whatever yung naiuhulog nyo po kay SSS, buo nyo pong maaaring matanggap yon pagdating po ng retirement po ninyo. Okay po. Next naman po natin is yung loan po natin. Nag-o-offer po si loan ng salary loan ng SSS. Nag-o-offer po tayo ng salary loan. So yung salary loan po natin, maaari pong 1 month or 2 months loan po natin. Reminder lang po sa mga kababayan po natin naglo-loan. Pag ang sinasabi po ni SSS na salary loan, nakabase po ito doon sa monthly contributions na binabayaran nyo kay SSS, yung hinuhulugan po ninyo. Hindi kung magkano po yung sahod nyo actual. Like for example, sumasahod ka po dito sa Singapore ng katumbas ng 150,000 or 100,000 pesos or 50,000 pesos, tumatanggap ka ng ganon. Gusto mo mag-loan kay SSS. Ang bracket lang na binabayaran mo, yung pinaka-minimum, which is 8,000 na bracket. So, ang maaari mo nang pumatanggap na loan is 8,000 or 16,000 pesos. Ganun po yun. So, kung ang binabayaran mo po ng contributions is yung 2,800 pesos, maaari ka makapag-loan ng 20,000 or 40,000 pesos. Hindi po nilo-loan yung actual na sahod po ninyo. Ito po nakabase doon sa binabayaran yung contribution buwan-buwan. Okay po? I hope maliwanag po yun kasi may mga naglo-loan po talaga tayo na mga kababayan po natin na nagtataka sila bakit yun lang. Kasi yun lang po talaga yung pwede ninyong ma-loan base sa contribution rate na binabayaran po ninyo. Okay po. Next naman po is yung calamity loan. Okay po. Hindi po lahat ng member ni SSS maaari pong mag-file ng calamity loan. Okay po. Ang calamity loan po natin, nakadepende lang po ito sa announce area ng NDRMC kung kailan po nagkakaroon ng calamity loan. Okay po. So kung kunyari po yung lugar po ninyo nasa lanta ng bagyo or nagkaroon ng kalamidad, and then dineclare po na calamity zone po yun, maaari pong maglabas si SSS ng kanyang loan for that. Ganun po yun. So hindi po regular yung calamity loan at hindi rin po lahat maaaring mag-file ng calamity loan. Okay po? Meron din po tayong housing loan. Yung housing loan po natin sa Pilipinas po ito pinoproseso. Okay po? Hindi kung magkano yung gusto mong amount na ilo-loan, hindi po yun. Depende po ito sa assess ng SSS officers po natin na mag-a-assess ng loan na ginagamit po ninyo. Kung magkano po yung assessment nila dun sa lupa o dun sa bahay, yun po yung maaari po ninyong ma-loan. Okay po? Like the other loans po ni SSS, dapat meron din pong 24 months na continuous na contributions para mag-qualify for housing loan. Okay po? Next naman po is yung pension loan. Yung pension loan po natin, ito lang po yung sa retiree pensioners po natin. Kasi alam po natin, minsan may mga kababayan po talaga tayo na nagtumatanggap na po ng pension buwan-buwan, and then medyo gipit po, sinasanla nila yung ATM nila. So yun po yung gustong iwasan ni SSS, yung isanla yung ATM. Kasi hindi po kasi safe yun, and at the same time, hindi po dapat ginagawa po yun. Pero dahil naiintindihan ng SSS yung pangangailangan po natin, yung mga retiree pensioner natin, pwede po sila mag-apply ng pension loan katumbas po 12 times po nung pension na tatanggap po nila. Okay po.
lahat po ng loan ni SSS except the housing loan, online na po siya ginagawa sa my.sss website. Okay po? Balikan ko lang po. The sickness, the maternity, unemployment, retirement, disability, and death pension, maaari ito po ay pinapile din po sa website ni SSS, sa my.sss. Okay po? So, almost lahat na po ngayon sa website na po ni SSS na ipapile. Okay po? Next naman po natin is yung kanina ko pa sinasabi, online lahat yung filing, online lahat. Ito po kasi yung gusto po ni SSS para po mapadali para sa kanyang mga miyembro ang pag-claim ng kanilang mga benepisyo, pagpapile ng kanilang mga loans, mas madali po through their my.sss portal. Okay po? We encourage everyone to apply po to have their own account para at least na monitor po ninyo yung mga contributions po ninyo. Doon sa online, maaari nyo po makita kung magkano na yung loan balance nyo, makita nyo po kung gaano nakadami ang inyong hulog sa SSS, makita po ninyo kung ano yung magkano yung maaari nyo matanggap na benepisyo kasi may calculator din po kasi sa online po natin. Okay po. Doon sa online po natin, sa online account po natin, doon sa services section nandun po lahat yung mga benefit claims na pwede po nating i-file. Okay po. So dito sa online section sa my.sss din po natin, maaari na din po tayo dyan mag-update ng records natin like mga contact informations, email address, home addresses, yun po, pwede na rin po dyan. Yung mga mag-update from single to married, pwede na rin po dyan. Pwede na rin po tayo mag-update using our my.sss portal. Meron din po tayong mobile app. Ito po yun. So, unlike the website, ang mobile app po natin, hindi po siya ganun kakompleto. So, basic lang po yung nasa mobile app natin. So, makikita natin dyan kung yung contributions, yung loan natin, pwede mag-apply ng loan dyan. Pero almost lahat po ng mga benefit claims nasa website po natin. Wala po sa mobile app. So, we advise kung kaya naman po, tingnan po sa my.sss website, mas maganda po doon para at least mas kumpleto po yung maaari po ninyo makita at mas makita nyo po lahat ng mga benefits po ninyo at mga services na pwede po ninyong i-apply online po natin. Okay po. So, doon sa mga nagbabayad po, nagtataka po siguro kayo bakit hinihingan na po kayo ng payment reference number. Okay po. Ang purpose po kasi ng payment reference number para makasiguro po na kapag nagbabayad po kayo, dediretso po sa account po ninyo yung inyong binayad. Okay po. Ang kagandahan po sa atin dito sa Singapore, sa mga overseas Filipino dito sa Singapore, if magbabayad po kayo ng inyong SSS contribution sa mga accredited remittance centers po natin, hindi nyo na po kailangan gumawa ng PRN. Diretso lang po kayo sa kanila, bigay nyo lang po yung SSS number nyo, sabihin nyo kung ilang buwan at magkano yung babayaran nyo, automatic na pong papasok yung payment nyo sa inyo pong contributions. Okay po. Pero po, reminder lang, kapag nagbabayad po kayo ng salary loan po ninyo, po mag-generate kayo ng payment reference number sa online account po ninyo. Hindi po maaaring tanggapin ang loan payment po ninyo if wala po kasama itong payment reference number. Okay po? I hope maliwanag po yun. Kapag contributions, pwede pong diretso payment sa remittance centers. Wala pong problema. Bigay lang SSS number. Sabihin kung ilang buwan at magkano yung babayaran. If loan naman po ang babayaran, make sure na kapag generate po kayo ng payment reference number doon sa online account po ninyo para po makapagbayad kayo ng inyong loan payments. Okay po? Next naman po natin is yung DAEM. Okay po? So sa mga members po natin na magki-claim kay SSS, lahat benefits po natin, loans po natin, diretso po siya sa bangko po ninyo na in-upload po nyo sa website ni SSS. Okay po. Wala na pong cheque, matagal na si SSS. Online na po din ang transfer po natin. Dahil online transfer po ang maaaring mga benepisyo, amount na pera na matatanggap nyo kay SSS, sinisigurado po kasi ni SSS na yung i-enroll yung bangko at pangalan nyo po doon ay katulad sa SSS record po ninyo. Kasi online transfer na po yun. Okay po. May mga kababayan tayo na nahihirapan mag-enroll po ng kanilang bangko. Alam po namin yun dahil sa mga medyo mahigpit na requirements. Kaya po mahigpit yung requirements po ni SSS para po ito makasigurado na yung benepisyo na maaari nyo matanggap o yung pera na inaasahan nyo kay SSS ay mapupunta po sa tamang bank account at mapupunta po sa tamang tao. Okay po.
Para maiwasan po natin ang rejection ng ating bank enrollment, make sure po na yung proof of account po natin, nandun po yung buong pangalan po natin, nandun po yung pangalan ng bangko na gagamitin po natin. At yung pangalan po ninyo doon sa bangko nyo, katulad din po ng pangalan nyo sa SSS para maiwasan po. So, yung mga nandito po sa ibang bansa, like dito sa Singapore, we advise to use the foreign remittance receipt, yung ginagamit nyo pag nagpapadala kayo ng pera sa mga remittance centers. Yun po yung gamitin nyo para at least ma-validate po na nandito po yun sa Singapore at nakalagay, naka-indicate din po kasi mismo doon yung inyong bank account name at bank account number. Okay po, so para mas maiwasan po ninyo yung rejection. Okay po, ID. Sa ID po kasi mahigpit si SSS kasi nagpe-facial recognition po kasi tayo. So since nandito po tayo lahat sa ibang bansa, lahat po tayo may passport. So mas mainam po na yung passport po ninyo ang gamitin po ninyo kung wala po kayong UMID ID or SSS ID. Yung passport po ang gamitin po natin para mas maiwasan po na magkaroon po ng rejection. Dahil doon po kasi madaling ma-identify yung pangalan, yung mukha ng tao. Okay po. Bakit kailangan ng selfie? Bakit kailangan ng may selfie na hawak mo yung ID mo saka yung proof of account mo? Okay po. Kasama din po kasi ito sa facial recognition at validation ni SSS. Okay po. Pag nagsiselfie po tayo kasama ng ating remittance receipt at nung ID, wag po nating ibaba masyado. Ilapit po natin yung dokumento doon sa camera para at least readable po. Kasi po, pag hindi po kasi nababasa yung in-upload na dokumento, automatic po kasi mare-reject po yun. So we advise, bago po ninyo i-upload sa website ni SSS, tingnan nyo po muna, i-zoom nyo kung nababasa o hindi para mas maiwasan po natin yung pag-reject po ng inyong bank enrollment. Okay po? But then again po, ang bangko po na i-enroll nyo po dapat single savings account. Okay po? Hindi po pwede ang joint account, hindi po pwedeng dormant. Kailangan po single savings account. And bangko lang po sa Pilipinas ang tinatanggap po. So kung kunyari po, nandito kayo sa ibang bansa, wala po kayong bangko sa Pilipinas, coordinate with us para mabigyan namin kayo ng payo kung paano nyo po siya gagawin. Hindi po kasi tumatanggap si SSS ng mga foreign banks. Philippine-based bank lang po ang tinatanggap po natin. Okay po? Next naman po is yung sa pagbabayad. Kung kunyari po may mga kamag-anak kayo sa Pilipinas or hindi kayo nakakalabas, marami naman po tayong ibang way ng pagbabayad sa SSS. Pwede pong over the counter, which is hindi naman po kami tumatanggap dito. So sa remittance centers lang po talaga or dun sa mga mobile app or sa mga app po ng mga remittance centers natin, pwede din po kayong magbayad po sa kanila. Okay po? And also, dun sa mga kababayan po natin na mahilig po doon sa mga social media accounts, please lang po, kung ano lang po yung verified na SSS social media accounts, yun lang po yung i-follow po natin para maiwasan po natin yung misinformations, yung nakakakuha tayo ng mga informations na namimigay si SSS ngayon ng 10,000 pesos sa lahat ng member, yung mga ganon. Para at least tama po yung information sa makuha nyo. Doon lang po sa mga verified social media accounts, yun lang po yung paniwalaan po natin at yun lang po yung i-follow natin para mas kahit pa paano mas tama po yung informasyon na makukuha po natin. Okay po? Sa mga kababayan po natin dito sa Singapore, meron pong dedicated na contact number para lang po sa atin. Okay po? So may email address din po tayo na pwede po ninyong tawagan. Okay po. Kapag nag-email po kasi kayo sa amin or nag-message kayo sa WhatsApp po natin, hinihingan po namin kayo ng kopya ng Singapore IC. Okay po. Bakit po kami humihingi ng kopya po ng Singapore IC? Yun po kasi nagpapatunay nandito po kayo sa Singapore dahil dedicated nga lang po ito para sa mga kababayan natin nandito sa Singapore. Okay po. Kasi po pag hindi po kasi natin hihingan po ng ganon, baka kahit hindi po taga Singapore, mag-inquire na po sa atin. So hindi po natin mapaprioritize yung mga nandito po ng mga overseas Pilipino sa Singapore. So baka mamaya ubos na yung oras sa kasasagot sa kanila na mali po yung natawagan nyo or mali po yung na-email po ninyo. At least mas upfront po, mas madali po. And then, just in case po kung kunyari po nag-email po kayo sa amin or nag-WhatsApp, we encourage everyone to sabihin na po agad kung ano po yung kailangan po natin para mas mabilis po namin matugunan kung ano po yung pangangailangan po natin. Okay po? And then, wag na pong mag-email or mag-WhatsApp. Mamili lamang po ng isang social media account na gagamitin natin para hindi po maguluhan kung saan po kayo maaaring masagot. Para at least, iisa po masusundan natin yung images po natin.
Reminder lang po, sa opisina po sa Philippine Embassy po, lahat po ng transaction sa embassy is per appointment po. So ibig sabihin, yung appointment sa SSS hindi pwedeng gamitin sa appointment sa consular, hindi pwedeng gamitin sa appointment ng Polo or OWA or Pag-ibig. Per appointment po tayo, per offices. So we encourage po kung pupunta sa opisina natin, check po yung Facebook ng Singapore Embassy or yung sa website po, mag-book po ng appointment per agency kung saan nyo po gustong pumunta. Okay po? Kasi wala pong walk-in, hindi po tumatanggap ng walk-in, maliban lamang po sa mga buntis, senior citizen at mga PWD. Other than that, kailangan na po ng appointment and then per offices po tayo. So I hope dun sa email po natin and then sa WhatsApp po natin na take note nyo po para mas madali po kayo makipag-communicate po sa amin. May mga transactions po kasi na hindi naman na kailangan pumunta sa opisina natin. May mga information naman na pwede na namin ibigay through email or through WhatsApp. Okay po? So katulad nga po ng sinabi ko kanina, huwag niyo pong tingnan ng SSS bilang gastos. Huwag niyo pong tingnan ng SSS na dagdag po sa mga expenses po natin. Tingnan po natin siya bilang pagpepera sa future po natin. Sabi nga po nila, mula pagkapanganak hanggang pagkamatay, SSS po ang kasabot po natin. Okay po? So may forever po kay SSS. So once an SSS member will always be an SSS member. Okay po? So again, I hope may napulot po kayo kahit konti doon sa na-share ko po. Hindi kung meron po kayong gustong linawin, kung meron po kayong gustong katanungan, maaari nyo po akong i-email or i-message sa WhatsApp para kahit pa paano po matugunan po namin yung inyong katanungan. And then I think meron din question and answer later, so I could check on that po. I could answer all your questions, I hope. Sige, salamat po. Wow, ang dami niyan. Thank you very much, Miss Joy Ann, for that very lively and very informative presentation. Ang dami. Hindi ko alam kung lahat nakapasok sa ulo ko. Nasulat. Sobrang dami. But madami tayong interesado. So ano po, we're now open for questions. Yes, pwede po kayong mag-send ng question dito. Yung mga nasa Zoom po, pwede kayong mag-send ng questions sa chat group. May nakita na po kaming ibang questions na very interesting. At saka po sa Facebook, alam ko may Facebook, wala lang akong access pero they will let me know. Sa Facebook din po, pwede kayong magtanong. Habang nandito po si Miss Joy Ann, she's here to answer all questions. Ayan. Ready na ba kayo? Miss Joy Ann, ready ka na? Okay. Ready po. Ito, punta ko sa itaas. Yung unang tanong, pwede po bang mag-withdraw ang SSS contribution after 10 years or before retirement age? Unang tanong. Yes po, hindi po. Ang SSS membership po kasi natin, hindi po pwedeng i-withdraw. Okay po? Maari lang po yung i-withdraw sa dalawang pamamaraan. Death benefits po or retirement benefits. Yun lamang po yung maaaring ma-withdraw. If in case po ayaw nyo na magpatuloy, paedad na 60, qualified ka na po mag-pension if naka 120 months ka na po. Pero hindi po siya pwedeng i-withdraw. So 120 months ang minimum minimum contribution? Yes, ma'am, para makapag-pension po sa edad na 60. Kung less than 120 months, paano mangyayari? May option po yung member to take it as lump sum, pero minimum amount lang po yun, napakababa na kasi depende lang din po doon sa kinita ng pera po ninyo. So we do advise na hindi namin ina-advise na i-lump sum, we just tell them to at least continue. If ayaw talaga nila, then take it as lump sum. But then again, they have to reach the age of 60 years old. Okay. Maghintay po kayo hanggang 60. Otherwise, kung may 120 months na, mag-enjoy na kayo ng pension. Yun ang masaya doon. Opo. So, yung mga bata dyan, don't think na 120 is 10 years yun, no? 10 years, mabilis ang 10 years. Yes po, opo. Oo, pas nasa edad ko na, kunwari, ano ba ginawa ko in the last 10-20 years? Parang wala. So, may ganon. Yes, ma'am. So, yun. Tapos, isang question is, if ang SSS member ay single, sino pwedeng maging beneficiary? Palagay ko naisagot mo na yun, pero pakiulit na lang po. Kung ang member po is single, wala pong legal na asawa or walang minor na anak na below 21 years old, automatic po magulang ang maaaring mag-claim ng kanyang SSS benefits po, yung kanyang death benefits. Yun po, automatic po yung magulang po. Pag kung walang magulang, sino pwede? Wala pong magulang, titingnan po yung E1, E4, kung sino po yung sinulat niya po doon.
Kung kunyari po, kaya nakikiusap po kami pag nag-update po, huwag maglagay ng kaibigan, best friend, kapitbahay. Kasi hinahanap po kasi ni SSS po yun. Talagang hinahanap po namin lahat yung mga yon. So, kung ano po, so E1, E4, kung sino po yung sinulat doon, yun po yung binibigyan po natin. Doon po natin binibigay. Pwede ba maglagay ng hindi tao pero mga charity group, mga ganon? So, ano po Pwede kasi, ba yun yung society ganon? hindi po ma'am, a person po. Ano po. Okay. So please tandaan ninyo maglagay ng beneficiary kundi masasayang yung pera na ipon ninyo. Yes po, kasi hindi naman po siya masasayang actually. Kung wala pong sinulat sa E1, E4, automatic naman po kapatid. Lahat ng kapatid. Yun So pala. kung kunyari 12 sila magkakapatid, 12 sila maghahati-hati doon sa benefits. Wag naman sana mag-away. Pero anyway, ang doon, live healthy. Wag mo nang isipin yung ganun, but, Retirement po ang natin, goal po natin. Retirement ang goal. Yes. Happy retirement. Yan. Yes, ma'am. Opo. Okay, so get sinong pwede. So, mga magulang, otherwise kapatid ang magiging beneficiary. Yes, ma'am. Opo. Posible po bang mawala ang SSS account after years of being inactive? May mga limitations ba? Wala po. Ang SSS po ninyo, lifetime po yun, hindi po yun nawawala. Kahit nung 1950s nyo pa po yun inopen, makikita pa rin po natin yung record nun. Yung hulog nyo po na isa noon or dalawa, nandun pa rin po yun, hindi po yun nawawala. Kaya yung iba po, yung mga kukuha ng SSS number, sabi nila, kukuha po kami ng SSS number, wala pa kaming SSS number. Pag sinearch po namin, may number na po kayo dati. Nagtataka sila, tagal na yan, kasi nakikita pa rin po. Nakikita pa rin. Opo. Ayan. Opo, saka, pakiusap po kung hindi po kayo sigurado kung may SSS number kayo or wala, magtanong po kayo, huwag kayong gumawa ng bagong SSS number kasi pag nag-file po kayo ng retirement or nag-file kayo any claim, makikita po kasi namin lahat yun. Magkakaroon po kayo ng maraming SSS number, mahirap po magpa-cancel, lalo na kapag iba-ibang spelling ang ginamit po ninyo. So kayo din po yung mahihirapan. So kung hindi po kayo sigurado, mag-message na lang po muna, send your IDs, we could verify that for you and then we will advise kung ano po yung gagawin po ninyo. Okay. So ayun, may forever talaga ang SSS. So, please tandaan po ninyo, check muna bago gumawa ng bagong account or yung pangalan ninyo, wag ibahin ang spelling, mag-ibang tao po 'yon. Opo, tama po. And then eventually po kasi pag nag-file, nakikita po kasi namin yung kahit iba-iba spelling, nakikita po kasi lahat 'yon. Of course kasi may claim so we have to check each name, each birth date. So nakikita po talaga minsan. So yung pag-activate ng WISP, paano yun? Ganun na din, check sa inyo? Yun ang next na tanong. Hindi po. Kung ang WIS Plus po, kung magbabayad po kayo ng WIS, yung Workers Investment Savings Program po natin, pag within the bracket, from 25,500 na bracket until 30,000 na bracket, automatic po yun. Hindi na po kailangang i-enroll. But if you want to pay more than the 1,400 na bracket, if you over than 500 pesos, you have to enroll po. Kung may online account na sila, they could just go directly sa online account nila and then enroll. If they don't have the online account, message us para mag-guide namin kayo how to do it. Yun. Ang key doon, message Miss Joy Ann and you will get the answers, no? Yes. Huwag kayo mahiyang magtanong. Wala pong bayad. Saka hindi krimen na magtanong. Di ba? So, huwag kayo mahiyang magtanong. Malay nyo, yung swerte nyo nandun sa sagot. So, huwag kayo mahiyang magtanong. Opo. Pero ito pa, madami kang tanong. Opo. Yes, so, can I get maternity benefit kung 6 months lang po ang if I had contributed only 6 months before due date? Depende po kung kailan po kayo nagbayad. Hindi po due date ng panganganak. Kung kailan po kayo nagbayad. Kasi po, meron po kasi tayong natawag nga po na 3 months, 6 months prior sa contingency date. Ibig sabihin po noon, example lang po natin, ngayong August ka po manganganak or nanganak, ngayong August ka nanganak. So dapat po meron ka pong hulog ng June, July, August. May hulog ka po na hanggang March 30. Dapat before March 30, 2023, nakabayad ka na pabalik. Ngayon ka pa lang magbabayad, hindi ka po qualified for that. Yun po. So, kung 5 months? Yes, opo. Dapat 6 months prior po. 6 months prior na including payment date. Opo, including payment date. Ayan. Kasi po, ang overseas Filipino kasi pwedeng magbayad anytime within the current year.
So ibig sabihin, kung gusto niyang bayaran yung January hanggang June ngayon, pwede pa. Technically, pwede pa. Pero since may claim, hindi po kasi siya ganon. So ika-count yung buy kung kailan binayaran. Ganon po yun. So may mga Yes po. ano ba yan? May mga timeline. Yes. Paano di naman naaabuso, ano? Ganun. Okay, so mayroon po tanong from Miss May Tenoso. Regarding the contributions po, can we make payment one-time lump sum po to complete the 120 payment contributions, month contributions, and then stop na the contributions? Ibig sabihin, pag tapos na yung 120 equivalent in lump sum, pwede na hindi mag-contribute? Yun ang tanong yata ni Miss May. Okay. I think advance payment din po yung isa niyang tinutukoy. Just in case po, pwede po kayo mag-advance payment ng inyong contributions. Okay po, pwede po yun. Pero hindi po kasi tumatanggap ang mga remittance centers or any payment centers ng more than 1 or 2 years. Iniiwasan po nila yon kasi kung mapapansin niyo po kasi nag-implement po si SSS nung nagkaroon po tayo ng nag-revise po tayo ng Social Security Act noong 2018 which is na implement noong 2019. Ngayong 2023 nagtaas po tayo, may susunod po tayong pagtaas ng 2025. That would be the last tranche ng pagtaas po natin. So kung gusto niyo pong mag-advance payment, wala pong problema. Mas-safe hanggang December ng 2024. After that, we advise to keep muna yung payment po ninyo. Pero kung gusto niyo bayaran, nasa sa inyo po yon. Magbabayad lang po kayo ng underpayment. Wala pong problema po yun. But then again, decision pa rin po yun ng remittance centers kasi iniiwasan din po kasi nila yung masyadong advance payment dahil nga po doon sa adjustment of payments na mangyayari just in case. Okay po. Yung pagbuo naman po ng 120 months, okay, pwede po yun. As long as tatanggapin ng remittance centers, pwede po yun. Walang problema po yun. Pero yun nga po, yung 120 months, ang pension mo mag-i-start pa rin kung kailan ka nag-60 or kung kailan mo nakakumpleto yung 120. Like kunyari ngayon, 59 ka na. Ngayon ka pa lang po kumpleto ng 120 months. Ang ika-120 months mo, January ng 2027. Ganun po yun. Mabayaran mo ngayon yung January 2027, ang filing mo ng retirement mo on or after pa ng June on or after ng June 1, 2027. Doon ka pa lang pwedeng mag-file ng retirement. Kahit bayad mo ngayon lahat yung 20 months. Okay. So nasa edad rin yun, no? Kasi siyempre, pag retirement, sana pwede mag-retire ng maaga. Wala pa po, ma'am. Medyo mahabang usapan po yun just in case. Pero, mahabang usapan nga. Lalo nga lahat tumatanda ng dito sa Singapore, aging society na tayo. So, lahat aabot ng 80 plus, 90 plus na. Yes, ma'am. Okay. Tapos may isang baliktad naman, can they do online yung pag-terminate ng SSS membership or renouncing? Wala po tayong termination and renouncing po ng SSS membership. Baka ang pinopoint niya po is nagpalit na siya ng citizenship from Filipino to Singaporean or any other citizenship or nationality. Wala pong ganon. So kahit nag-change po kayo ng citizenship, kahit nag-renounce kayo ng citizenship nyo sa Pilipinas, yung SSS nyo po mananatili pa rin po siya doon. Pwede nyo pang dagdagan anytime. At pag nag-edad ka ng 60, pwede mo na pong i-file ng retirement. Ganon po yun. Talking about yung citizenship, kanina may nabanggit ka na yung sa voluntary contribution, pwede yung immigrants, pwede yung residents, at naturalized citizen dun sa slide, So pwede bang foreigner, Filipino naging foreign citizen, na pwede bang ang pagkuha po ng SSS number, as long as Philippine passport holder sila, pwede silang maghulog at kumuha ng kanilang SSS number. Bago po sila nag-renounce ng kanilang citizenship bago sila mag-renounce ng citizenship nila bilang Pilipino, dapat may hulog na sila ng SSS sila nung Pilipino pa sila para pwede nilang ipagpatuloy kung ano man yung citizenship po nila ngayon. Okay. So habang hawak ng Philippine passport, pwede? Yes po. Pwede nila i-continue. Pag nag-renounce na po ng citizenship, pwede po nilang i-continue po. Dahil may account na sila. Yes, ma'am. Opo, ganun. Gets po. Okay. Maganda yan. Okay. Mga tanong po. Sorry po ha. Sige. Si Donald Bryan, may tanong siya. Ma'am, 2016 pa po, last contribution ko with my employer sa Pilipinas. Ano pong gagawin ko para matuloy contribution ko dito sa Singapore?
Madali yan. Sige, go. Kung alam niyo po yung SSS number po ninyo, pwede na po kayo mag-direct payment sa mga remittance centers po natin dito. Once nagbayad remittance centers, automatic yung inyong membership from locally employed sa Pilipinas to overseas Filipino. Automatic po yun. So SSS number lang ibibigay nyo, indicate kung ilang buwan at magkano sa remittance centers, and then yun na po yun. Okay na po yun. So diretso payment na po yun. Active na po agad yun. Updated na po agad. Oh, very good. So, yun, tandaan po ninyo yung SSS number ninyo, hindi lang birthday ninyo, ha? SS number, yan, tandaan ninyo. Okay. Tapos, hindi na po nila matandaan, Ma'am Minerva, message lang. Message, yun, message lang. Hi, Miss Joanne. May tanong ako sa yan. Opo, message lang. Andali, walang problema. Sige. So, how the WISP Plus computed, sabi, as additional to standard retirement benefits? Tanong naman ni Manny Onyes. Opo. Yung ating WISP Plus po is nakaano po siya, nakadepende po siya sa 91 T-bill rate. So 91-day treasury bill rate po natin. So doon po kami nakadepende kung magkano po yung interest rate po noon. So kumikita po siya, depende po doon. So yung top up na amount po niya, yung kunyari po, just in case nakapag-invest po kayo, sabihin natin 1 million, ganon. So yung kita po noon pag nag-file ka na ng retirement, nakadepende sa treasury bill rate natin, and then hati-hati po yun doon kung ilang bonds mo siya pwedeng makuha. Ganun po yun. So pwede mo, we have the option naman to take it as lump sum. So safe po siya kasi under po siya ng treasury bill rate po natin, 91-day treasury bill rate. Doon po siya nakabase ng interest rate niya. Oh. So ilang months pag monthly ang retirement pension? Depende po doon sa amount, ma'am. Saka depende kasi interview hindi kasi may mga na iniiwan nila, tapos kinukuha na lang nila ng lump sum. Yung pag anytime gusto nilang kunin, mas gusto nila yung minsanan yung quota. And then pwede mo naman po kasing po yun, hindi muna kunin for the meantime. Pero yun yung FlexiFund. Pero ngayon po kasi with the WISP Plus, automatic na po siya nakasama pag nag-file ka ng retirement pag hindi mo kinasama. Ay pag hindi mo siya winidraw, automatic na po siyang sasabay sa regular pension niyo po. Okay. Ayan, dadami na yung pension. Basta ipon lang. Tama. Yes, ma'am. Tama po yun. Okay. Tapos, gandang, naman, Roselyn. Ay, gandang gabi po. Ang problema ko po sa SSS ko is, double enter number daw po ako. Double number siya. Kaya di siya makapagbayad ng SSS. Need ko daw munang ipa-delete yung isa. Ano pong dapat kong gawin? Ayun, nabanggit niyo kanina yan. Pero sige po. Hindi po. Ang ganito po yon. Kapag meron po kayong SSS number, maraming SSS number, kasi minsan meron pong na-excite, ang daming kinukuha. Kasi po, yung walang M, walang A, ganon, walang dot, iba-iba na po agad pangalan nun. But anyway, yun po. Kung marami po kayong SSS number as verified po ni SSS, hindi naman po ibig sabihin na wag nyo nang ituloy muna yung SSS nyo. Kahit hindi pa po nakakancel yung ibang number, pwede na po kayong magtuloy. Any number pwede nyong gamitin. As long as sa inyo pa rin po yun, once na-cancel po yun, mag-merge po yun, yung naihulog nyo po sa lahat ng number na binayaran ninyo, magsasama po lahat yun. So, hindi po siya mawawala. So, I'm not sure kung tama yung way ng pagkakaintindi nyo sa pagkausap ninyo or dun sa communications po ninyo, pero hindi po ganon. Pwede po kayong magbayad ng SSS po ninyo kahit hindi pa po na-cancel yung isang number. Kasi eventually, pag nagpa-cancel po kayo, mag-merge naman po yun. Ganun po. Okay, so hindi na kailangan pa-cancel muna hanggang siguro retirement na lang, no? Yes. Pero we advise as soon as kaya po, as soon as may documents, magpa-cancel na para at least, syempre pag magpa-file na po tayo ng retirement or may sakit tayo or whatever po yung maging claim natin, mas less hassle na po. So kung kayang gawin ASAP, mas maganda po. Pero kung wala pang time, tuloy-tuloy muna yung hulog. Ganun po. Okay. Okay, narinig nyo yan. Tuloy-tuloy pa rin ang hulog. Okay, SSS is forever, no? Yes, tanong lang. Okay, meron pa tayong oras na magtanong. Okay, may tanong dito. SSS versus VUL investment. Ano sa palagay ninyo much better? Medyo yung opinion ng tanong dito. Siyempre, And again po, we don't compare SSS kasi kung kaya naman po natin magkaroon ng maraming uri ng investment, why not? Kung kaya po ng budget po natin, bakit hindi?
Kasi po at the end of the day, sa atin din naman po mapupunta yon. Lagi lang po natin iisipin na yung SSS po is government po siya. Guaranteed po yon. Wala pong gobyernong nalulugi. Ibig sabihin po nun, just in case po, kung ano man po yung naihulog nyo, makakasiguro po kayo na babalik sa inyo yan at magiging sa inyo pa rin po yun. Yun lang po yung kaya po nating sabihin. Ang whatever yung contribution nyo kay SSS, guaranteed by the government. Kasi gobyerno po may-ari ng SSS. Yan, government. Basta may guarantee ng gobyerno, usually ano yan, safe yan dapat. Safe. Yes, No? ma'am. Yes. Opo. Okay, very good. Tapos may isa pang tanong dito, paano at kailan pwedeng mag-avail ang loan restructuring program para sa mga may matagal ng loan sa SSS? Opo. Yes, Ayun, yes, ma'am. Ang ganda po nito kasi meron po tayong loan condonation program noong October 4, 2020. Because of the pandemic, dire-diretso pa rin po siya, hindi pa po siya na-stop. So we encourage everyone na kung may may kakilala kayo or may mga loan po kayong naiwan, ngayon po yung pagkakataon na mag-apply po kayo ng condonation. Wag na po nating hintayin na magpapile tayo ng retirement or ng any claim, mas ibabawas po yung amount na yun. So, condonation program po tayo ngayon, ina-apply po yun sa inyo pong online account. Yes. Okay, thank you po. Pakimute lang po yung mga iba dyan. Hello. Hi, okay, Miss Joyan, Miss Rosalyn, pakimute lang. Okay, thank you. Tapos Miss Joyan, may mga tanong ako. Konti na lang tanong, mga ano yung sa... No worries po. Ano lang, yung kanina yung sa benefit sa funeral, may cash grant, yung namatay hindi member, no? Sa funeral benefit. Kung ang Sino pa namatay yung death benefit? Opo. Magkaiba po yung funeral benefits at death benefits po. Yung funeral benefits po is ang minimum po nun is 20,000 pesos up to 40,000 pesos. So depende po sa hulog po niya yung computation po noon. So dapat po yung namatay SSS member po mismo. Okay. Yung namatay. Okay. Yes. Tapos siya rin may death benefit din. May death benefits po talaga. Magkaiba pong benefits po yun. Pero sa namatay na member yun, no? Yes po. Basta ang pinag-uusapan lang po natin, yung mismong lahat ng benepisyo, dapat yung may-ari is SSS member. SSS member. Yes, ma'am. Tapos sabi nyo, yung interest rate dyan ng SSS higher dun sa mga interest rate sa bangko. Pwede malaman kung anong interest rate ngayon? Opo. Ang sa bank po kasi, generally alam naman po natin lahat yun, less than 1% or minsan 1%. Mataas pa nga. Tumaas na! Minsan 1.2 ganyan, pero ganun lang po yun. As of now, ang running po with kasi ang investment, ang WISPLUS po kasi nag-start lang po siya last year. Pero kung magbabase po tayo sa FlexiFund po natin few years ago, ang FlexiFund po natin umaabot po ng 5 to 6%. Minsan may cases pa kami umaabot ng 7% per annum. So ganun po nun. So 7% per annum? Yeah po, may ganun po siyang point na tumaas po ng ganun before the FlexiFund. So kung doon po natin ibabasa, kung din po natin ibabase yung kita po ng ating WISPLUS, almost ganun din po, nasa 5 to 6% din po yung ano natin. Mataas yan. That's very good. Ano po kayo? Sige na, deposit, save na. Hindi po gastos ang SSS. Insurance yan, investment yan, savings yan. Ma'am, diba? Ako na nag-ano dyan, ha? Sige, parang wala nang, meron pa bang tanong dyan? Yung mga pong nasa Zoom chat, may mga tanong pa po kayo? Parang alam na lahat. Naintindihan na lahat. Sige po, save lang kayo. Hindi po, yung po account ninyo hindi nawawala. Just chat, call, or email Miss Joy Ann, and then you'll get all the answers you want para naman activate yung SSS ninyo at mag-enjoy kayo sa buhay after working so many years, at least 10 years. Yes, ma'am. Mabilis yun. Tama, opo. Okay. Any last word, any last advice for our members and our attendees? Yes, opo. Salamat po sa pakikinig. I hope meron po kayo natutunan kahit konti. And I hope makakatulong
makakatulong po ito na wag niyo matingnan as SSS gastos kasi alam ko po marami tayong mga personal expenses. Alam ko po na marami tayong pinakagastusan. Nagtrabaho po tayo sa ibang bansa to help our relatives, to help our families po sa Pilipinas. But then again, wag po natin kalimutan ng sarili po natin dahil sanay po tayong kumikita, hindi po tayo sanay humingi ng pera. So at least sa panahon na kailangan po natin, meron po tayong hugutan. Kung hindi man ganun kalaki, kahit pa paano makakatulong po, makakaluwag sa mga expenses po natin. So wag natin tingnan ang SSS bilang gastos, tingnan natin siya as investment po talaga. Yun lang po. So salamat po ulit, Ma'am Minerva, sa pag-imbita po sa akin. I hope this would not be the last time. And anytime, pwede po kami i-invite. Opo. Thank you very much, Miss Joy. Hindi magiging last kasi lagi tayong may update, lagi tayong may bagong produkto din, di ba? So very good for the very lively and very informative presentation. Ang daming mga tanong. Kung pwede lang ako mag-invest, go. Ang takeaway ko dyan, hindi siya gastos. This is, SSS is an investment, is an insurance, tapos is savings. So kung yung mga may nilagay kayong laman doon, tsak na may babalik sa inyo. In different forms, ang dami niyang benefits. Yes, so, wag po kayong, don't hesitate po. Go and check your SSS account. Buhay pa po siguro yan. Mayroon nga silang database. How many? 50 plus years na yung database nila. Years na po ang SSS, ma'am. So, 67 years. So, di ba? 67 years, mas matanda. Yes. As old as 67, we have records po. Kompleto po yung records natin. So thank you po. Thank you very much. Yung mga nasa Zoom po, wag kayong muna aalis. Before we go, we'd like to do share some information announcements po. May Bayanihan Walk po tayo. Yes, buhay. We are going to do our annual Bayanihan Walk. This time is going to be in October 29. Sunday po yun, Sunday. Hindi po sa Labrador. Balik Bayanihan po tayo. We're going to be at the Bayanihan Center. Maglalakad po tayo sa Hort Park, which is a very nice big garden. Tapos balik tayo sa Bayanihan Center. Tapos may konting program po, lucky draw prizes. So please register sa Bayanihan Walk 2023. Ano po? October 29, 2023. So for any other query or suggestions on projects, activities, or webinar topics, you can suggest po, please send an email to bayanihancenter@singnet.com.sg or call 6474-3700. Yan po ha. Kung may mga suggestions kayo, please send. Don't hesitate po. Just go ahead and send, no? Please like our Facebook page. That's facebook.com/Bayanihan Society. And please follow us on Instagram at Bayanihan Society SG. We also have a YouTube channel. Lahat po ng mga presentations dito lalagay lahat sa YouTube. So you can subscribe and then you can rewatch all the past webinars kasi they're all very informative po. Now today we have SSS and talking about WIS Plus. Madaming benefits po sa mga members doon. So please go and update. Kung di pa na-update ang mga SSS accounts po ninyo, continue saving. Saving ang tawag po dyan at investment. So we also very much welcome any support, financial support to our Bayanihan Society through donations via www.giving.sg/pbss. Iba po, if they want to sponsor, advertise, they are all very welcome kasi additional funding po, we are non-profit organizations, so any financial support is welcome. So yun po, so ulitin ko lang po, if we can have that slide of the Bayanihan Walk. And then, yes, the Bayanihan Walk, again, I'll just remind everyone, please join us, register. Register now, October 29 on date, Sunday morning, and we'll have fun walking and fun after the walk. So yun lang po, thank you all very much for joining us today. And on behalf of the board and staff of the Philippine Bayanihan Society Singapore, I say thank you. Please keep well, keep safe. And this is Minerva Love signing off. Good night and God bless. Thank you.